Isa patay sa ligaw na bala kasabay ng pagpapalit ng taon. Halaga ng nakumpiskang paputok ng PNP umabot sa halos 3.7 milyon pesos. Taas presyo ng LPG sumalubong sa unang araw ng 2024. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kontento sa nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na taon. We look forward to the new year with a pledge to build better and more. We have set high hopes for the days ahead, and we know that these can only be achieved with hard work. Bagong taon, bagong pag-asa, at bagong panata na anuman ang mga balakid na haharapin ay sama-sama nating lalagpasan. Mahigit 100,000 pinalikas sa kanilang bahay bunsod ng 7.6 magnitude na lindol sa Japan. Philippine Embassy sa Japan patuloy na minomonitor ang mga Pilipino matapos ang malakas na lindol. Wala pong tayong natatanggap na report na merong Filipinos who have been harmed because of the earthquake. So we are in constant touch naman even throughout the year with our Filipino community leaders. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-alok na ng tulong sa Japan. Mga tsuper na hindi na kayang mag-consolidate ng prangkisa, tutulungan ng pamahalaan na makapasok sa ibang kooperatiba. Yung mga drivers po nila, tutulungan po ng OTC para mabigyan po sila ng trabaho doon sa mga kooperatiba nationwide na pwedeng mag-assume ng mga ruta ng hindi na-consolidate. 20 insidente ng illegal gun discharge na itala ng PNP mula December 16, 2023 hanggang January 2, 2024. Kaya lahat po itong mga pulis po na ito ay sinampahan po ng criminal case at aside po sa criminal case ay may kakaharapin pa po silang kasong administratibo at ngayon po ay inilipat po sila pansamantala doon po sa kanilang mga provincial holding and admin unit po. Chinese President Xi Jinping inaming nasa panganib ang ekonomiya ng bansa. Ibinabalang transport crisis ng ilang grupo hindi paramdam ng publiko matapos ang deadline ng franchise consolidation ayon sa isang commuter group. Tingin ko may mga bumbiyahe pa kasi kanina galing ako ron, may mga bumbiyahe pa naman. Halos normal pa naman. Normal pa naman. It's too early to say, no? Again, ang early predictions namin posible magkaroon. 2024 national budget ko-questionin sa Korte Suprema ni Senator Aquilino Coco Pimentel. If we do not stop this practice, abusuin na po talaga. Abusuin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Signal jammer at no-fly zone sa Maynila ipatutupad sa araw ng traslasyon sa Enero 9. It will be a no-flying zone and then of course tayo, yung mga legitimate mga authorities will be allowed. Sir, yung signal jamming? Yeah, kasama rin po sa contingencies. Pag-iwan ng bagahe ng mga pasahero ng nasunog na eroplano sa Haneda Airport sa Japan, malaking tulong sa mabilis na paglikas ng mga ito. Kawalan ng pondo, pangunahing dahilan ng pagpapatigil ng senior high school program sa mga state at local universities ayon sa CHED. Ngayon, tapos na ang transition period. Puno na ang mga state universities and colleges, kailangan na nilang gamitin ang mga kwarto at mga teacher. Mga sasakyang nakaharang sa daraanan ng traslasyon, hinuli ng MMDA sa clearing operation sa Maynila. Simula po ngayong araw, siguro hanggang January 6, we will continuously conduct clearing operation sa buong ruta ng Nazareno. NTC Commissioners, pinag-inhibit ng SMNI sa reklamo laban sa naturang media network. May hustisya ba kami dito? Di ba? Parang judge yan na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? Suporta sa mahigit 1,000 overseas Filipino workers sa Japan na naapektuhan ng lindol, tiniyak ng Department of Migrant Workers. We set up the help desk, Japan help desk since day 1, no? January 1st, since nangyari yung lindol. And we have been receiving calls, although I have to admit hindi siya ganun karami.
Bagong COVID-19 wave sa Metro Manila, pinabulaanan ng DOH. There is no COVID surge or no COVID wave or peak, whatever it is called. Supply ng kuryente sa Panay Island na ibalik na. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP wala umanong ginawa para pigilan ng Panay power outage ayon sa Department of Energy. Everything has been stable as of 12:34. Nakabalik na tanan, feeders natin sa whole Panay. And PCPC has also been able to dispatch its power that can support that full restoration natin. From the time that the generator had an unscheduled breakdown past noon of January 2, NGCP did not do anything as a systems operator responsible for maintaining the stability and integrity of the transmission grid for the next 2 hours. Korupsyon sa pag-aangkat ng modern jeepneys itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yung pagbili po ng sasakyan ng ating mga transport service entities ay wala pong mandato doon ang DOTR LTFRB. Mga nasa likod ng pagpapakalat ng destabilisasyon laban sa pamahalaan, ipinahahanap na at kakasuhan ng Philippine National Police. Again, inuulit po natin to all spreader of fake news. We are monitoring you para po matigil na po natin itong mga ganitong maling aktibidad. At once ma-identify po namin kayo, we will file appropriate charges once matukoy po natin kung sino po ang nagpapakalat ng ganitong klaseng fake news using the picture of our Chief PNP. At ekonomiya ng Pilipinas posibleng lumago pa ngayong taon. Inflation rate ng bansa patuloy na bumaba sa pagtatapos ng 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 3.9% nitong Disyembre 2023. Majority ng mga Pilipino may hanap buhay na kasi 12 largest population ng Pilipinas sa buong mundo, more than 110. So imagine mo, more than 50 million Filipinos pwede na magtrabaho. So mas marami may hanap buhay.